Gusto ko lang i-demonstrate sa inyo guys regarding sa ating relay, itong impulse relay natin kung paano natin ikabit. Ito yung impulse relay natin guys, no. Gusto ko lang ipapakita sa inyo kung paano ang function nito. Tapos ang impulse relay natin, nakasetting siya sa auto mode, nasa taas siya. Hindi siya dito sa baba. Ganun kasi naka-off. Dapat naka-auto mode ito, naka-taas ito. Yan ang pag-setting ng ating impulse relay. Ganun ang pag-setting para gagana itong contactor natin. Tapos ang push button na ating ginamit dito guys ay start push button. Normally open push button ito, spring type. Pag i-press natin ganun, mag-close ang contact. Pag bitawan natin, mag-open. Tinatawag din ito na momentary push button. Pag i-press natin, mag-close ang contact. Pag bitawan, mag-open. Ito ay normally open na push button natin. Ito yung gagamitin natin na push button guys sa pag-on and off sa ating contactor. Pag i-press natin ganun, gagana ang contactor. Pag i-press naman natin, mamamatay. Ngayon, i-check natin ang connection, kung ano ba ang connection nito. Mayroon siyang dalawang wire dito sa start push button guys, no. Ang isang wire nito papunta ngayon sa circuit breaker natin. Tapos ang isang wire naman nito papunta ngayon sa impulse relay natin na A2. Kahit A1 or A2, malagay ito, walang problema guys, kahit magkabaliktad, nakalagay sa A2. Tapos ang A1 naman nito guys, ito yung A1, no. Kung makikita natin, ang A1 naman nito papunta ngayon sa line 2 ng ating circuit breaker or neutral, no. Ang kasunod naman yan guys, ito naman sa line 1, no. Nakakabit naman siya sa normally open ng ating impulse relay. Nakakabit sa normally open ng ating impulse relay. Tapos ngayon, ang lusot naman dito guys, sa normally open din niya, kung makikita natin, ito yung normally open, nakalagay naman sa A1 ng ating contactor. Ito siya, nakalagay sa A1 ng ating contactor. Ang A2 naman ng ating contactor guys, itong wire na ito, kung makikita natin, no, i-check natin, papunta naman ngayon dito sa circuit breaker natin. Ganun ang function niya guys. Kung makikita natin, ganun lang kadali at ganun kasimple ang pag-connect sa ating impulse relay. Ngayon guys, i-on natin itong circuit breaker. Tingnan natin kung gagana ba ang ating contactor. Pag masdan nyo yung contactor natin guys, no, nakalagay siya sa auto mode ang ating impulse relay, no. Tapos nakababa itong black. Ang function nito guys, pag i-on natin to, gagana ang contactor. Pag i-on naman natin, mamamatay. Try natin i-on. Ayan, no, gumana ang contactor natin. Pag i-press naman natin guys, mamamatay. Ayan. Bali single push button lang siya. Try natin ulit. Ayan, gumana siya. Pag i-press natin, mamamatay. Kung makikita nyo sa impulse relay guys, itong black, pag i-press natin to, aangat yan. Pag i-press naman natin, bababa. Bali mag-trip siya. Tingnan natin, no. I-on natin para makita nyo lang, no. Ayan, no, umangat yung black. Tapos pag i-press naman natin, mamamatay, no. Ayan. Ganito, pag gumamit ka ng impulse relay, bali single push button na lang ang iyong gagamitin na stop start, no. Ito siya guys, hindi ko na siya nakabit sa ating overload relay. Ang importante dyan, maunawaan ng mga baguhan kung paano siya ikabit sa ating contactor. Kung makikita natin yan, pag on mo, pag i-press mo naman, mamamatay. Ngayon guys, pag ilagay natin to sa sa off position, ilagay natin sa off position, hindi gagana ang push button natin, pati itong contactor, kahit anong pindot natin ito guys, oh. Kung makikita natin, naka-on yung circuit breaker natin, oh. Ayan, hindi siya gagana, kung makikita natin, oh. Dapat talaga siya sa auto mode. Dapat nakalagay siya sa auto mode. Dapat nakaganon ang impulse relay natin sa kagagana ang contactor natin, no. Kung i-try natin, no, kung makikita natin, ayan, gumana siya, mamamatay. Gumana siya, mamamatay. Gumana siya, mamamatay. Gagana, mamamatay. Ganun ang function niya guys. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.